Huwag kayong magtampo kay Lord. Ang itanong nyo, hingin nyo yung direction. Kapag may dumating na challenge, dumating na heartache, tanungin nyo para saan yun, saan magagamit, humingi kayo ng direction kay Lord, tapos sundan nyo yun. Okay? Ito po ang pag-uusapan natin. Karugtong lang po ito ng topic natin kagabi. Okay, Acts 9 verse 15 to 16. Special. Okay, special. Okay, so ito na. Okay. Siyempre, alam niyo naman tayo, hindi natin binabasa yung banner verse lang. Okay, babasa pa tayo ng konti. Okay, isipin ninyo, ito experience ni Paul. So, doon tayo napunta sa nagdidilim ang paningin. Kasi nakakatakot talaga yun eh. So, isipin nyo to si Paul. Tapos 3 araw, hindi siya kumakain, hindi siya umiinom ng kahit ano. Tapos wala siyang nakikita. Trauma talaga to. Grabe to. Grabe tong trauma na isipin nyo. Parang yung trauma na ginawa ni Paul sa mga tao na pinipersecute niya. No, na-experience niya to ngayon, okay? Traumatized siya, 3 days hindi siya makakain, hindi siya umiinom, hindi siya kumakain. Tapos eto matindi. Si Jesus pa mismo yung nag-utos sa kanya, yung inuusig niya, yun ang nag-utos sa kanya kung anong gagawin. Okay? So tapos sa verse 10, may isang disciple sa Damascus, si Ananias. So na-redeem yung pangalan. Buti na lang nauna yung isa bago to. At least na-redeem yung pangalang Ananias. Sinabi ng Panginoon sa kanya, ito, sumagot si Ananias, Panginoon, ano po yun? Antindi, no? So nung nagsalita sa kanya si Lord sa vision, alam niya na agad si Lord yung kausap niya. Panginoon, ano po yun? Sinabi ng Panginoon sa kanya, tumayo ka at pumunta sa kalye na tinatawag na natuwid dito street, okay? Hanapin mo ang bahay ni Judas, may Judas din dito, okay? At ipagtanong mo dun yung lalaking taga Tarsus, okay? So si Saul of Tarsus, nagpe-pray siya ngayon. Okay? At nakita niya sa vision na darating ka at ipapatong mo. Ang ganda kasi hindi na nakakita si Saul, pero nakakita siya sa vision, no, at least, no. So hanapin mo ang bahay ni Judas at ipagtanong mo doon yung lalaking taga Tarsus na Saul ang pangalan. Nagpipray siya ngayon at nakita niya sa vision na darating ka at ipapatong mo ang kamay mo sa kanya para makita siya ulit. Sumagot si Ananias, Panginoon, maraming tao ang nagsabi sa akin tungkol sa lalaking yun. Ano yung lalaking yun? Kung gaano kasama ang mga ginawa niya sa mga disciples mo sa Jerusalem. Okay? Pumunta siya dito sa Damascus at na may authority galing sa chief priest para arestuhin lahat ng sumasamba sa iyo. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, eto na verse 15. Tingnan dito sa Mabuting Balita Biblia. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil. Sino yung hentil? Tayo yun, mga hindi Hudyo. Okay? Mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Antindi, okay? Sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Verse 15. Pinili si Saul ni Lord, okay, for a specific purpose, for a specific mission, okay, specifically for the Gentiles. And then kings dito sa New Testament Pinoy version ang sabi, pero sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka kasi ito, ang galing ni Ananias, nag-contest siya pero hindi niya sinabing ayaw niya. Ang galing, no? Sinabi niya yung dahilan kung na pwedeng i-consider ni Lord kung bakit hindi siya pupunta. Lord, kilala ko po yung tao na yun. Marami nakapagsabi sa akin. Sobrang sama ng ginawa niya sa mga servants mo po sa Jerusalem. Tapos nagpunta siya dito ngayon. Tapos he is under the endorsement of the high priest para arestuhin kaming lahat. Okay? So, hindi niya sinabi, Lord, ayoko. Ang sabi niya, Lord, may ano. Tapos ang sabi ni Lord, pumunta ka. Okay, grabe, no? Pumunta ka. So may mga ganun po talaga, no, na iaano sa ni Lord, ipapagawa sa ni Lord yung ayaw mong gawin o yung delikado o yung hindi mo maintindihan. Pag tinignan niyo sa Bible yung mga servants ni Lord na pinili niya for a specific purpose, especially for special mission, no, kadalasan yung mga pinapagawa sa kanila ay hindi mga madadaling gawin o hindi mo gagawin kung nasa normal kang pag-iisip. Di ba? Diba, si Peter lang kailangan ng pambayad ng tax ang pinagawa sa kanya ng isda, di ba? Normal ba yun? Lalo sa Old Testament, ang hirap ng mga pinapagawa ni Lord, pinagpagawa ng arko, tapos si David, no, trainin muna siya si David, nagbabantay ng mga tupa, tapos may isipin mo, kumakanta ka kay Lord, kumakanta ka
nag-ano ka, nag-worship ka kay Lord lagi, tapos feel mo yung presence niya, tapos bigla may darating na leon, na wolf, na oso, isipin mo yun. Tapos si David, tuwan-tuwa pa pag may dumarating na ganyan. Tapos sabi ni Lord, pumunta ka doon. Tapos, siya ang pinili ko para mag-serve sa akin. Ipapakilala niya ang pangalan ko sa mga Gentiles, sa mga hari, at sa mga tao sa Israel. Ito matindi, no? Sino si Saul? Sino si Paul? Sino siya? Siya yung pinili ni Lord for this specific mission. Sobrang special. Para ipakilala si Lord, dalhin yung pangalan ni Jesus sa mga Gentiles. Sino ba yung mga pinaka-prominent na Gentiles? Mga Greek ang pinaka-prominent na Gentiles at this time, no? Yung mga pinaka-powerful, mga Romans, ang pinaka-intellectual, mga Greek. Isipin mo kay ko si Saul, okay? Kung sasabihin sa ito ni Lord, okay? Sasabi ni Lord, Saul, ano ba si Richard? Richard, ikaw ang pinili ko magdadala ng pangalan ko sa mga Gentiles, sa mga Romans, sa mga Greek. Yan. Inutusan ni Lord si Ananias. Pansinin nyo to ha. Ito yung application nung pinag-aralan natin kagabi. Ano yun? Na pag may gagawin si Lord sa church, ipapagawa. Bakit kailangan pa niyang utusan si Ananias? Practically, and this person, hindi naman siya kasing prominent nila Peter, kahit ni Matthias yung pumalit kay Judas, kahit si Barnabas hindi siya kasing prominent no? Inutusan niya to, part ng body of Christ, si Ananias, part ng church. Inutusan niya para mag-minister kay Paul. Nagpakita na nga siya ng vision kay Paul. Nagsalita na rin siya kay Paul. Ba't hindi na lang niya ginawa lahat? Ba't hindi na lang siyang gumawa? Ba't inutusan pa niya si Ananias? Naiintindihan niyo po? Bakit kailangan pa merong human representative si Lord? Hindi ba kaya gawin ni Lord? Kaya, siya nga yung naglaglag sa kabayo kay Paul, siya nga yung naglaglag, siya nga yung nagbulag. Kaya niya Alam naman, hindi niya kayang ibukas yung mata ng walang gagamitin na tao. Kaya lang, dahil nga sa mata ni Jesus, yung inuusig ni Paul, kahit hindi direkta siya yun. Iniusig ni Paul yung mga Christian, siya yun. So kung meron siyang gustong gawin, direkta kay Paul, kukuha siya ng Christian para gawin yun kay Paul. Kukuha siya ng part ng church, kukuha siya ng body of Christ para gawin yung gusto niyang gawin. Kaya importante kung anong ginagawa ng isang Christian. Kaya importante yung prayer time natin, kasi yung prayer time natin, yung Bible study time natin, kasi dyan tayo nakakarinig kay Lord. Kasi kung sobrang babad lang tayo sa mga ibang bagay, ang hirap i-differentiate po niyan talaga. Halimbawa po, ito sample lang ko kayo ha. Kami po mga drummer po ako for a long time. So, ngayon bihirang-bihira na, hindi na yung mga paluan ngayon hindi ko na kaya. No? Pero drummer ako for a long time. Pag sumisepra kami, cassette tape pa nun. Cassette tape. Sobrang hirap. Grabe ang dedication mo pag sisepra ka. Pag sisepra ka, kailangan ma-develop mo tong skill na to. Ano yun? Kailangan sa tenga mo, kaya mong paghiwa-hiwalayin yung tunog. Sa tenga mo, patatahimikin mo yung ibang instruments. Ia-under mo sila. Iaangat mo yung tunog ng drums. Kailangan po ng matinding sense of focus dun. Nagna-navigate ka sa frequency ng sound, hanapin mo yung percussions doon, hanapin mo yung drums. Pag hindi ka sanay, hindi ka babad doon sa instruments mo, tapos hindi ka rin sanay makinig ng sabay-sabay, no? Yung casual ka lang talaga, wala kang commitment talaga doon. So pag dumarating ka lang, gusto mo lang tutugtog ka para pogi, no? Kasi may crush ka, ganyan. Crush mo nanonood, so gusto mo nang tutugtog ka lang. Ang hirap mo nung gawin kasi ihihiwalay mo yung tunog. Wala namang chords yung drums Tapos yung nota, hindi kami marunong naman magbasa ng nota. So talagang kakabisaduhin mo lang. Hanapin mo yung tunog tapos palulutangin mo siya. Yun nga lang sa physical, kailangan mo ng immersion Kailangan mo ng immersion. Kailangan mo ng masanay yung katawan mo, ma-muscle memory yung system mo, masanay siya para palinaw ng palinaw yung tunog. Palinaw ng palinaw yung tunog ng instrument mo kahit sabay-sabay mo siyang naririnig. Physical ho yun. Lalo na sa spiritual, mas kailangan natin na tinan nyo si Ananias, nagsalita si Lord, alam niya agad. Hindi na nga siya nanghingi ng sign.
Sa Abraham nga nanghingi pa ng sign, 'di ba? Kasi first time salita si Lord. So sabi niya, kung kayo po talaga yung totoong Diyos, bigyan niyo ako ng sign, ilalagay ko dito yung yung balat ng tupa. Tapos 'di ba, yung kailangan may mist, kailangan basa yung paligid siya, tuyo. Tapos sa susunod naman, yung pangalawang sign niya, kailangan tuyo yung paligid siya, basa. Naaalala niyo yun? Humingi pa siya ng sign. Si Ananias, hindi siya humingi ng sign. Nung narinig niya si Lord, ibig sabihin, babad na babad siya kay Lord. So parang kinikwento ko sa inyo na alam mo alam ko ito na yung drum line, naririnig ko kahit sabay-sabay siyang tumutunog, naririnig mo yung drum line. So dito kahit maingay sa mundo, kahit marami iba-ibang boses, no, kahit na ikaw rin meron ka ring sariling apprehensions, pero pag nagsalita si Lord, nare-recognize mo. No? Unang-una, in line sa scripture, hindi ko kontra sa scripture. Pangalawa, nare-recognize mo kasi babad ka sa kanya. Hindi yung once in a blue moon lang tapos iniisip mo na kaya mo marinig si Lord. Anong problema mo? Dali, tatanungin ko sa Diyos, maririnig ko yan, di ba? Pero eto na. Okay? So sabi ni Lord, pumunta ka pa rin. So kino-contest niya. So ibig sabihin hindi po masama ito. Hindi masama magsabi kay Lord ng apprehensions mo. Na Lord, pag ginawa ko to baka ganito hindi yun masama. Okay lang yun, okay? Pero kailangan ang may last say si Lord. Kasi si Lord Jesus nga mismo 'di ba? Sabi niya, if it is your will, let this cup pass over me, 'di ba? But not my will but yours be done. So pwede mo sabihin basta ang may last say si Lord. Ang ganda ng pagka-appoint kay divine appointment kay Saul. Sobrang special. Okay, sabi ko sa inyo, 'di ba? Pag may gustong gawin si Lord, gagamit siya ng Christian, ng body of Christ, gagamit siya ng part ng body niya para gawin. Kasi nung pinipersecute yung body niya, para sa kanya, siya rin yung pinipersecute. Ngayon, kung meron siyang gustong gawin, gagawin niya through the body. Para sa kanya, siya rin mismo ang gumawa nun. Gets nyo? Okay. So, kaya tayo, dapat ready tayo kung ano ipapagawa ni Lord. Okay? Or at least willing tayo. Okay? So, now, ito na. Pumunta ka doon. Tapos, bakit mo kailangan pumunta doon? Sinabi na ni Lord. Kasi, sinabi niya, eto kasi si Saul. Eto yung past ni Saul. Eto siya. At saka yung present. Eto. Tapos, sinabi ni Lord yung future. Okay? Ang past at present ito. Okay? Ang sasama ng mga ginawa niya, okay? Na balitaan ko po ang sasama ng ginawa niya, pinersecute niya yung mga servants mo sa Jerusalem, mga followers mo, pinersecute niya. Tapos ngayon nandito siya, ang present, andito siya para kami naman ngayon yung i-persecute niya dito sa Damascus. Tapos under the endorsement, under the power of the high priest. Tapos ang sinagot sa kanya ni Lord yung future. Hindi, pumunta ka pa rin. Kasi siya ang pinili ko. Isipin nyo, ba't hindi si Ananias? Si Ananias faithful kay Lord, di ba? Hindi naman siya nang persecute. Pero hindi si Ananias. Siguro kung masama ang nito, kung hindi tama yung heart ni Ananias, ma-offend siya eh. Bira, dito naman ako. Isipin nyo, si Ananias, wala siyang violation. Wala siyang pinersecute, loyal siya kay Lord, nakakarinig siya kay Lord, sensitive siya. Tapos sinabi sa kanya ni Lord, Ananias, puntahan mo yung tao na yan, yung salbahing tao na yan, puntahan mo kasi yan ang pinili ko. Ikaw si Ananias, ba't hindi ako? Ba't hindi ako? Pero kasi ganun po talaga yung Christian life. It's not about you. It's not about us. Nakuha niyo po, yung iba dito excited. Tapos biglang hindi ikaw pala yung magsasalita. Hindi pala ikaw yung i-schedule magsalita. Okay lang yun. Practice ka ng practice. Hindi naman pala ikaw yung schedule kakanta. Okay lang yun. Ano ba? Sabi ni Lord kay Ananias na siya yung pinili ko para dalhin yung pangalan ko sa mga Gentiles. True enough, dinala niya sa mga intellectuals sa Greek, sa Athens, dinala niya doon. Siya lang makapagdala doon, hindi kaya ni Peter. Kahit si Peter, miracle working apostle, hindi kaya ni Peter makipag-argue sa mga intellectuals. Hindi kaya ng cerebral capacity ni Peter pag ang kausap niya na kasi yung mga yan hindi rin sila masyado nai-impress sa miracle kasi may mga counterfeit na miracle, so kailangan reason kasi eto mga tao mga men of reason ang kausap, so kailangan nila ng logic. Si Paul magaling sa ganun. Okay, so tapos kasi po yan hindi po there's no one parang template approach to everybody kasi iba-iba ng pinanggagalingan ng mga tao. So kakausapin mo sila o i-approach mo sila kung saan sila nanggagaling. Ganun ho si Lord Jesus. Hindi naman lahat ng na-convert ni Lord Jesus ginawa niya ng miracle. Si Zacchaeus hindi naman niya ginawa ng miracle. Pinakitaan lang niya ng grace na convert. Okay? So yung mga may sakit ginawa niya ng miracle.
sa verse 16. Okay, verse 15, ang sabi niya, siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Verse 16, matindi. Baunin niyo ito pagtulog niyo. Tinan niyo ha, tinan niyo ito ha. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Napaka-extravagant nung verse 15. Yung verse 15, ang sabi ni Lord, ang plano niya kay Pablo na tawag natin sa kanya kasi Pablo na naman siya talaga eh. Okay, so dito lang siya Saulo pa eh. You know? Ang plano niya, pumunta ka, sabi niya kay Ananias, kasi siya ang pinili ko para mag-serve sa akin. Ipapakilala niya ang pangalan ko sa mga Gentiles, sa mga hari, at sa mga tao sa Israel. Gentiles meaning mga Romans, mga Greeks, tapos tayo. Okay, people outside Jerusalem. So, Greeks, Romans, kings, emperors, emperor, okay, kings, sa mga tao sa Israel, mga kapwa niya Hudyo, ay na mahal niya. Okay, na yung mga kapwa niya, members ng Judaism. Okay, verse 15 yan, verse 15. Pagdating sa verse 16, ako mismo, okay, in the same manner na siya mismo yung nagsalita kay Paul na ako si Jesus, bakit mo ako pinapahirapan? Sabi niya, ako mismo ang magpapakita sa kanya kung paano siya maghihirap para sa akin. So pumunta si Ananias sa bahay kung saan nag-i-stay si Saul. Pinatong ni Ananias ang kanyang mga kamay, ang kamay niya kay Saul, at sinabi, kapatid na Saul, ang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo nung papunta ka rito, siya ang nagpadala sa akin para makakita ka ulit at mapuno ka ng Holy Spirit. Biglang may nalaglag na parang mga kaliskis galing sa mga mata ni Saul at nakakita siya ulit. Tumayo siya at binaptize. Pagkatapos niyang kumain, bumalik ang lakas niya. Kasi yung baptism, yun ang equivalent sa kanila ng sinner's prayer. Wala ka naman makikitang record dito na nagpa-sinner's prayer. Wala naman, kasi dapat dito ang kasunod, Saulo, tinatanggap mo na ba si Jesus o sumunod ka sa panalangin ko? Hindi eh. Baptism agad. Okay, baptism. Ibig sabihin, naniniwala ka ba? Naniniwala ako o magpabaptize ka. So, dito ngayon, naniniwala ka ba o mag-pray tayo? Kasi hindi naman pwede tayo mag-baptize lalo. Halimbawa, sinishare mo na sa MRT, alam naman i-baptize mo yun, di ba? So doon na siya sa kung saan sa church mapupunta, doon siya magpapabaptize. Balik tayo doon. Ang sabi ni Lord, ako mismo. Sobrang special. Personal. Si Jesus, ako mismo. Hindi niya iutos. Ako mismo ang magpapakita sa kanya. Hindi niya sinabi na ipakita mo sa kanya. Sabi ni Lord, ako mismo ang magpapakita sa kanya kung paano siya maghihirap para sa akin. Nahihirapan ka ba ngayon? Siyempre, hindi naman sadista si Lord, no? Diba? Pero kaya pala nung sinabi ni Saul na naranasan ko, hindi na siya nagulat kasi malamang syempre nag-usap pa sila niyan, hindi naman biglaan niya, malamang maghapon silang nagdiskurso niyan. Syempre magpapakwento si Ananias, 'di ba? Anong storya ni Paul? No? Anong storya niya? Paano nangyari? Tapos malamang sasabihin niya kay Paul yung sinabi ni Lord kasi ayaw nga niyang pumunta Sasabihin niya diyan, ayoko pumunta kasi yung record mo Pero sabi ni Lord, ikaw daw yung pinili niya para sa mga Gentiles, sa mga kings, sa mga children of Israel. Sabi niya, siya daw mismo yung magpapakita sa iyo kung paano ka maghihirap for His glory. Yun din yung last mandate, yun yung huling bilin ni Jesus kay Peter sa John chapter 21. Kung paano siya mamamatay, paano niya i-glorify si Lord sa death niya. Pagdating dito kay Paul, ganun din. Okay, so hindi ko sinasabi maging magmadali tayong makita natin si Lord agad. Pero if you have this awareness, listen if you have this awareness that at the finish line, all that matters is you do what Jesus has assigned for you to do, what Jesus has chose you to do, has called you to do, you will have this awareness na this life is ultimately not about you. So kung may narating yung mga kapatid mo na hindi mo narating, it doesn't matter.
Kung meron silang nagkaroon sila ng ganitong property, hindi ikaw nagkaroon, ang itanong mo sa sarili mo, ano ba ang tinawag ako? Kasi baka yun, kaya sila ganun, baka tinawag sila para doon. Ano ba yung pagkatawag sa akin? Kasi pag malinaw sa'yo kung para saan ka tinawag ni Lord, at actually makakatipid ka ng mga heartaches eh. Kasi ako, ang dami ko na rin sinubukan kasi nga, nag-iisip ka ng paraan kung paano. Pero alam mo, sayang lang yung oras. Sayang ako ng oras. Ang dami ko na sayang ng oras. Sayang. Sayang nga ng oras eh. Sayang. Ito malinaw. Hanggang sa dulo, mamamatay pati sa kamatayan, mag-glorify mo si Lord. Ang ganda nun kasi ang dami sa buong buhay nila, nag-glorify nila si Lord. Pagdating sa kamatayan nila, napahiya nila si Lord. Mas maganda na yung ganun, hanggang kamatayan ma-glorify mo si Lord kaysa naman pag mamamatay ka na doon ka pa nagkalat, di ba? Sayang naman. So, yun yung to top it off, no? Yun yung pinaka-core. Ang ganda nung in-appoint, ikaw, ito ang gagawin ko, i-appoint kita sa mga Gentiles, sa mga Greeks, sa mga Romans. Wow, ang lucrative. Sa mga kings, wow, ang social. Sa children of Israel, yes! Tapos ipapakita ko sa iyo kung paano ka anong titiisin mo, paano ka maghihirap para sa akin. Ano daw? Ano daw? Pero yun talaga eh. Nung nakatahiyan eh, sinabi ni Lord Jesus, he who loses his life finds it. He who loses his life for my sake finds it. Tinahan niyo kung paano i-treat ni Lord yung mga favorite niya sa Bible. You'd have to be legally blind to intentionally deny the reality. Anong pinagdaanan ni Joseph? Pinagdaanan ni Abraham. Pinagdaanan ni Job. Pinagdaanan ni David. Yung training ni David, grabe. Isipin mo, kabata-bata mo, pinapadalhan ka ng leon. Leon, on a regular basis, sanay ka na sa leon, hindi ka na natatakot. May kalyo ka na sa leon. Hindi ka na natatakot pag dumarating yung leon, dumarating yung oso, dumarating yung mga asong lobo, hindi ka natakot. Kaya, hindi ako talaga hindi ako nakakawan sa yung I would never judge a fellow Christian based on his financial status. Para sa akin, never yang pwedeng gamitin sukatan. Okay? Pwedeng favor ni Lord, pero yung sukatan ng faithfulness niya sa walk, hindi mo yan pwede gawing sukatan. No? Ang ganda ng lesson natin, grabe, no? So ayan, so eto si Saul, ang maganda kay Saul kasi, ayun ang kulang kay David, hindi siya namamatay sa sarili niya araw-araw Si Saul, he had that awareness babagsak siya pag hindi siya totally dependent kay Lord. Kaya kailangan mamamatay siya sa sarili niya araw-araw. Kaya sobrang delikado po ng version ng Christianity na ipinipresent madalas na yung gusto mo, yung ikaw, kung yung makakapagpasaya sa iyo, makapagpakomportable sa ikaw. Pag si Saul, ang ginagawa niya dun sa siya, pinapatay niya Tapos ikaw, gusto mo, lahat ng gusto mo, ikaw, lahat ng gusto mo. Hanapin mo yung gusto ni Lord Okay, so, ayun. So, grabe to si Lord. Kaya pag may, hindi talaga mahirap po maghanap ng biblical reference dyan na si Lord hindi po mapayag na mahihirapan yung mga anak niya. Ito nga, hindi niya basta anak to, pinili niya basahin niyo ulit. Basahin niyo. Verse 16. 9:16, Book of Acts, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin. Alang-alang sa akin. Sa New Testament Pinoy version, na direktang salin from Koine Greek. From Koine Greek, diniretsyong Taglish. Okay? 10 years in the making. Okay? Anong sabi? Chapter 9 verse 16. Ako mismo, sino yun? Si Lord Jesus. Ako mismo ang magpapakita sa kanya kung paano siya maghihirap para sa akin. Punta ka sa sa Book of Revelations 3:19. Those whom I love, I rebuke and discipline. Kaya hindi ko talaga walang biblical reference yung hindi pag love ka ni Lord.
hindi papayag si Lord na masaktan ka. So pag nasaktan ka at one point in your life, walang kinalaman si Lord dyan. Hindi ho biblical eh. Kahit wala tayong ilalabas na verse na ganyan eh. Meron tayong ilalabas na verse na mahal tayo ni Lord, nagmamalasakit si Lord. Totoo yan. Paano magmahal si Lord? Punta ka sa Revelation 3:19. Pag mahal ko, dinidisiplina ko. Punta ka sa James. Yung anak lang ang dinidisiplina. Pag anak ka, didisiplinahin ka. Okay? Punta ka dito. Pag may malaking calling ka, i-ready ka ni Lord. Marami kang titiisin kasi may matindi kang calling. Iharap ka sa hari, iharap ka sa matatalino, iharap ka sa mga taong mga gustong piliin ni Lord. Tapos kita nyo yung itong ganda ng comment ni Pastora Michelle, verse 16, thinking of how Ananias felt or thought upon hearing this. Grabe. Isipin nyo, di ba? Siguro iniisip ni Ananias, di ba yung sinabi ko sa inyo kanina, Lord, ba't siya pinili nyo? Verse 15, siya ang pinili ko, iharap ko sa hari. Lord, ba't hindi na lang ako? Ipapakita ko sa kanya, ako mismo, ipapakita ko sa kanya kung paano siya maghihirap para sa akin. O sige Lord, pupuntahan ko na. Siya na talaga yun, siya na yun. Okay, so kaya sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Kasi umpisa pa lang ng calling niya, nilinaw na ni Lord. Okay, so ayun, so tayo, ano tayo? Huwag tayong maghanap ng ikakahirap natin, wag. Pero sana we have this awareness with us na this is not about our comfort, no? Kasi yung mga forefathers natin sa faith, yung mga precedent natin, no? Yan ang ganyan tumawag si Lord eh. Pag may special calling ka, ganyan ang special treatment. Tingnan nyo. Diba? So, ayan. So, huwag kayo magtampo kay Lord. Ang itanong nyo, hingin nyo yung direction. So, pag may dumating na challenge, dumating na heartache, tanungin nyo para saan yun, saan magagamit, humingi kayo ng direction kay Lord, tapos sundan nyo yun. Okay? So, and that will only be possible if you can hear from the Lord. And you can only hear from the Lord if you spend time with Him. And it doesn't have to be an actual voice, pero you feel it in your spirit when your spirit is in line with the Lord, when you are spending time reading, studying the Word, and praying and communing with Him. Okay? Tsaka yung communion, gawin nyo yun sa bahay kahit hindi church service. Gawin nyo gabi-gabi. Communion kayo. Okay? So, ayun, pray po tayo. Lord, maraming salamat po. Thank you so much. Thank you for once again reminding us, Lord God, that no matter how good we think we have it, Lord God, how good we think we are, Lord, kung kahit ano pang iniisip namin sa sarili namin, like Paul, Lord God, he had the best of all the world had to offer back in his time. Lord, a Hebrew by birth, Greek by education, Roman by citizenship. Pero when you called him, Lord God, for a specific purpose, you gave him a special calling. You have made it clear at ipinarating mo po sa amin hanggang ngayon, nababasa namin, Panginoon, that the calling is not about the one who was called. The calling is about the one who called. Na yung pagtawag mo sa amin, hindi tungkol sa amin na tinawag, kundi tungkol sa iyo na tumawag sa amin. Maraming salamat po. Always keep it in us, Lord God. Allow us, Lord God, to equip us, to keep that awareness with us every day, that we are living, Lord God. We are living, Lord God, for the glory of the King. We serve at the pleasure of the Master. You, our Lord, our God. Maraming salamat. Salamat po sa story ni Paul. Pagpapatuloy po namin ito, ma-inspire po kami, Panginoon, at hindi po kami susuko. Mapapagod kami, iiyak kami minsan, pero hindi kami aayaw. Hindi po kami aayaw, Panginoon. Salamat po. And thank you for reaching out to us and providing for us. Lord God, thank you. Because we have more than we need in you, Lord God. Because when we have you, we have enough, Lord God. We have more than enough. You are more than enough. Salamat po. When we have you, we are complete. In Jesus' name, we ask, Lord God, that you would reach out to all the people tuned in tonight. Bless them and their families and keep them safe, Lord God, and grant them favor in every way, Lord God. And show them your ways, Lord God. Salamat po. All glory to you. In Jesus' name. Amen.